Ito ang mga swerteng prutas para sa bagong taon 2025. Mga kaibigan, ayon sa kultura ng mga Chinese, partikular na sa feng shui, ang mga prutas ay simbolo ng swerte at kayamanan sa buhay. At para sa salubong ng bagong taon, ay swerte daw ihain ang mga prutas tulad ng orange dahil magbibigay ito ng kasaganaan sa ating buhay sa paparating na taon. Swerte rin ang mansanas dahil mag-a-attract ito ng tagumpay sa kung ano man ang ating gagawin o pinaplano. Isa pa ay ang pinya dahil papanatilihin ka nitong masipag na magbibigay sa iyo ng kaunlaran sa buhay. At panghuli ay ang lemon dahil mag-a-attract daw ito ng positibong enerhiya sa inyong bahay na magpapasok ng swerte sa inyong pamilya sa bagong taon. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay gabay lamang at pakatandaan na tayo pa rin ang gagawa ng paraan upang swertihin sa ating buhay. Tatandaan po natin, pagdating sa Biblia ay wala pong swerte. Lahat na nangyayari sa atin ay may purpose po yan at wala pong nangyari sa ating buhay na nangyari lamang by chances. Dahil ang ating pong Diyos ay all-knowing God, alam niya po lahat na nangyayari at mangyayari pa sa ating hinaharap. Kaya't hindi natin pwedeng sabihin na siniswerte lang tayo sa mga nangyayari sa ating buhay dahil lahat ng yan ay alam ng Diyos. Mas maiging sabihin nating mapalad tayo kung ang biyayang ating natatanggap ay galing sa Diyos at hindi galing sa demonyo. Nauunahan ko na po kayo, hindi naman masama maghanda sa hapag ng prutas sa araw ng bagong taon o ng New Year. Bagkus ang hindi maganda bilang ikaw ay Kristiyano na, yung umaasa ka pa rin sa kinabukasan mo sa mga prutas na ito na iniisip mo na gaganda ang pasok sa iyo ng 2025 pagka naghanda ka ng mga ganitong klaseng bilog-bilog na prutas o kung ano pa man ang hinahanda mo sa iyong hapag. At yung inilalagay mo na, yung tiwala mo sa mga bagay na ganito, kaysa magtiwala ka sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Napakaraming kaparaanan o paniniwala ng tao pag pumapasok ang bagong taon. Napakaraming tradisyon na ginagawa na para lang paniwalaan na ang mga bagay na ito ay isa sa magbibigay ng kasaganahan at kapayapaan sa darating na taong 2025. Na hindi nalalaman ng karamihan, ayan na yung ginagawang kaparaan ng dyablo o yan na yung mga devices ng dyablo upang ikaw bilang tao o mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay mabaling na ang atensyon mo sa mga bagay o sa mga prutas na ito upang ito ang paniwalaan mo at dyan mo na ilagak ang tiwala mo at hindi na sa Panginoon. Na hindi na nila nalalaman na nasasaktan na nila ang damdamin ng Diyos dahil sa pagtitiwala sa mga ganitong klaseng bagay. Hindi na nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, mas umaasa na sila sa mga ganyang klaseng prutas para sa kanilang pag-asenso, sa proteksyon, para sa kapayapaan sa darating na taon. Samantalang walang ibang kayang magbigay niyan kundi ang Diyos lamang, hindi ng kahit na anong bagay dito sa mundong ito. At yan yung mga kaparaanan ng dyablo upang ilihis ang karamihan na magtiwala sa Panginoon, kundi ibaling ang atensyon sa mga bagay-bagay material dito sa mundong ito na pagkatiwalaan na yun ang magdadala ng pagpapala at biyaya sa kanila sa mga darating pang taon. Kahit kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka na naniniwala na kahit na anong bagay ay hindi yun ang magdadala ng pagpapala sa iyong buhay, kundi magtiwala ka sa Panginoon lamang. Dahil pakatandaan natin, lahat ng bagay dito sa mundo, ang Diyos din naman ang may gawa. So bakit pa tayo maniniwala sa mga bagay na ganyan? Samantalang ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At hindi lamang sa mga prutas na uhumaling ang mga tao sa paniniwala na ito ang magdadala sa kanila ng pagpapala, maging sa mga feng shui at sa mga zodiac sign. Kakalungkot na marami talaga ang nabulag sa ganito. Hindi nila alam na ito na yung kaparaanan ng dyablo upang ilihis ang kanilang pag-iisip patungo sa ating Panginoong Diyos. At kung ikaw ay Kristiyano, dapat ito ang iyong pinaniniwalaan, hindi ang mga prutas, feng shui at mga zodiac sign na yan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung gusto mo talagang magkaroon ng kaayusan ng buhay mo, huwag kang lalayo sa salita ng Diyos, kapatid. Manatili ka lamang sa salita ng Diyos at huwag ka nang umayon pa sa ginagawa ng sanlibutan na kung saan-saan pa tumitiwala para lang magkaroon ng maayos na pagpapala at maayos na buhay. Kung gusto mo maging prosperous ang iyong buhay at magkaroon ka ng good success, ay merong binanggit dyan na 3 bagay. Dapat ang salita ng Diyos o itong Biblia
ay hindi mahiwalay sa iyong mga bibig. Dapat yan ay nakatatak sa iyong puso't isipan. Ibig sabihin lamang mga kapatid, sa araw-araw ng buhay mo, araw at gabi, manatili ka sa salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia at pagbulay-bulayan mo ang mga salita ng Diyos. Pangalawa, sinabi dyan ay that thou mayest observe. Magkaroon tayo ng maayos na observation. Magmasid tayo kung ano ba talaga ang ginagawa sa ministry o ano ba talaga ang ginagawa ng isang Kristiyano. Pag lagi mo nang ginagawa yan, nagbabasa ka ng Biblia at nag-o-observe ka kung paano ba talaga mamuhay as a Christian. Yung pangatlo, to do according doon sa nakasulat. Ibig sabihin po, yung pangatlo ay kailangan na ng application. Una, nagbabasa ka, inaaral mo pa lang, nag-o-observe ka. Pangatlo na, ay dapat ina-apply na natin yung mga nababasa natin at na-observe natin kung paano mamuhay ng tunay na Kristiyano. Kaya't hindi ka na dapat umaasa pa sa kahit na anong bagay o sasabihin sa'yo ng tao, kundi tanging sa salita ng Diyos ikaw dapat magtiwala, kaibigan, kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang tunay na dapat nating panghawakan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Dahil ang ating Diyos ay siyang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapala, tunay na kapayapaan. At ito ang tatandaan natin sa pagpasok ng bagong taon mga kapatid, na hindi dapat natin pinapriority yung mga ganyang klaseng bagay, lalong-lalo pa ng mga mundong bagay, mga material na bagay. Lalo't higit, mas bigyan nating importansya na mas tayo ay yumaman at lumago ng pang-espiritual na bagay natin. Dahil pag mas malago tayo spiritually, ay mas kaya nating humarap sa paparating na bagong taon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.